may stars na nagsisilbing simbolo ng kanilang mahika. Pero may isang batang isinilang na walang stars, ang pangalan niya ay Fisha. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, itinakwil nila siya. Ang mga kaibigang dati niyang kasama ay tumalikod sa kanya, binato siya ng mga bato at pinalayas, dahilan para tumakbo siya upang iligtas ang sarili. Sa kanyang pagtakas, nakatagpo siya ng isang slime na tuluyang magbabago sa kanyang buhay, at pinangalanan niya itong Sora. Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nag-uukit ng kahoy nang marinig niya ang iyak ng isang sanggol. Agad siyang tumakbo papasok. Sinabi ng katulong na may malusog silang baby girl. Tinanong ng asawa kung ano ang ipapangalan nila sa bata. Sumagot ang lalaki na Fisha. Sa marinig ang pangalan, bahagyang tumawa ang sanggol. Lumipas ang mga taon at lumaki si Fisha. Habang gumagawa ng bagong bahay ang kanyang ama, dinalhan niya ito ng pagkain at sabay-sabay silang kumain kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Habang kumakain, nabulunan siya ng tinapay kaya agad gumawa ng tubig ang kanyang ama gamit ang mahika upang tulungan siya. Sinabi ng kanyang kuya na dahan-dahan sa pagkain, ngunit sagot ni Fisha na lumalaki na siya at kailangan niyang kumain ng marami. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng kanyang ina na may ngiti habang inaayos ang hapagkainan. Tinukso siya ng kanyang kuya na matuto na ng basic magic, ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang ina at sinabing matututo siya sa tamang panahon. Sabay-sabay silang kumain bilang masayang pamilya. Isang araw habang naglalaro si Fisha, sinabi niyang malapit na ang kanyang birthday. Sagot ng kanyang ama na may espesyal siyang matatanggap, ang kanyang skill. Tinanong siya ng kanyang ina kung excited na ba siya sa kanyang ikalimang kaarawan. Biglang may kumatok sa pinto at dumating si Lady Luba, isang manghuhula mula sa kanilang nayon, na nagsabing bibigyan niya ng basbas si Fisha para sa kanyang kaarawan. Pinapasok siya ng ina ni Fisha. Naalala ni Lady Luba ang pagbisita niya noong 2 taong gulang pa lamang si Fisha, at sinabi niya noon na alam niyang may alaala ito mula sa dati nitong buhay at binalaan siyang huwag itong sasabihin kahit kanino para hindi magkaproblema. Nangako si Fisha. Sa kasalukuyan, matapos ang dasal ng manghuhula. Nagpaalam ito at habang umaalis, lumingon ito na may bakas ng pag-aalala. Dumating na ang araw ng ikalimang kaarawan ni Fisha. Nasa loob sila ng simbahan kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi ng pari na ngayong araw matatanggap na niya ang kanyang magical skill. Pinahawak niya si Fisha sa banal na tubig at pagkatapos ay bumigkas ng mga salitang mahiwaga. Isang bulan ng tubig ang nabuo at dito niya natanggap ang divine message na si Fisha ay nagtataglay ng tamer skill, ang kakayahang mapaamo ang mga halimaw. Natuwa ang kanyang mga magulang ngunit nang hanapin ng pari ang bilang ng kanyang stars, nagulat siya.